Samantala, umabot sa halos 5,000 pamilya ang inilikas dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River. Ang mga evacuees binisita ng ilang opisyal ng gobyerno. Yan ang report ni Brigada Jigo Custodio. Ibrigada mo! Brigada! Bandang alas 10 kagabi nang umakyat sa 18 meters ang level ng tubig sa Marikina River. Hudyat ito ng pagtunog ng ikatlong alarma. Dahil dito, nagpatupad na ng forced evacuation ang Marikina LGU sa mga residenteng naninirahan malapit sa ilog. Libu-libong residente ang inilikas. Bagamat tuloy-tuloy ang malakas na ulan, hindi naging pahirapan ang pag-evacuate sa mga residente. Dahil sanay na kami, alam na ng taga Marikina na kapag nag 60 meters, pwede na silang mag-preemptive evacuation. And pagdating ng 18 meters, third alarm, forced evacuation na yun. So actually before mag-18 meters, napakarami na namin evacuees. Sa Marikina River, bumabagsak ang tubig mula sa kabundukan ng Sierra Madre. Kapag umapaw ang ilog, maraming barangay ang apektado. Si Marikina River kasi is a river channel ng Sierra Madre Mountains. So yung ulan na bumabagsak sa bundok ng Antipolo, ng Rizal area, Montalban and San Mateo, ay dadaan yan sa Marikina River at magdi-discharge yan sa Manila Bay and sa Laguna Lake. Mahigit 30 evacuation centers ang binuksan ng Marikina LGU, kung saan pansamantalang tumutuloy ang mahigit 23,000 individuals, katumbas yan ng halos 5,000 pamilya. Pinakamarami ang mga evacuees sa Malanday Elementary School, H. Bautista Elementary School at Nangka Elementary School. Kaninang umaga, agad silang binisita ng ilang opisyal ng gobyerno. Isa na dyan si DSWD Secretary Rex Gatchalian na namahagi ng family food packs sa mahigit 600 pamilya sa H. Bautista Elementary School. Ang bawat food packs ay naglalaman ng 6 na kilong bigas, 10 tin canned goods, 5 sachet ng instant coffee at 5 sachet ng chocolate drink. Nautusan tayo ng Pangulo. Ang instruction niya ay siguraduhin na walang apektadong pamilya na nagugutom. Kaya ang DSWD nakakalat kami nationwide sa mga evacuation center para ma-check natin yung kalagayan ng ating mga kababayan at masigurado na nakukuha nila yung tulong, lalo na yung pagkain na kailangan nila sa ganitong mga panahon. Sa Nangka Elementary School naman, bumisita si Health Secretary Ted Herbosa para kamustahin ang mga pamilyang inilikas. Nag-ikot siya para tiyaking sapat at maayos ang serbisyong medikal na ibinibigay sa mga evacuees. Puso ang hawahan sa respiratory infection sa mga 6 ang isang pamilya sa isang classroom. At dahil tuloy-tuloy na rin ang pagbaba ng level ng tubig sa Marikina River, may ilan ang bumabalik sa kanilang tahanan para maglinis. Wala namang Pilipino na gustong manirahan sa evacuation center. And example, this is a school. So it has to be restored, no? Kailangan yung normalcy sa pag-aaral na ibalik din natin. Panawagan naman ng Marikina LGU sa mga residente. Patuloy pa rin magantabay sa mga anunsyo ng pamahalaan kasi hindi pa po natin nalalagpasan yung malalakas na pag-ulan. Ayon po sa Pag-asa ay meron pa pong 2-3 araw po na ganito po yung sitwasyon natin. Samantala, suspindido na ang klase bukas, July 23, sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Marikina. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.